Nung pagkatapos po ng eleksyon at nanalo na itong si Marcoleta, ang diniscuss na lang ho mga bossing ay tungkol pa din sa kuryente pero pagpapaalis o pagtanggal na lang yung value added tax mga bossing. Yun na lang ho. Pero yung pinangako niya sa mga Pilipino, wala na po. Eh panalo na eh. 'Di ba? Panalo na, gusto niyo pinangakuan na nga kayo, gusto niyo pa tuparin pa? O 'di ba? Mga bossing? Oh, sabi dito nung nag-post na si Ders Darab, budol is real, no? Budol is real. Hindi mo talaga maiwasan na maalala ang pangako ni Rodante Marcoleta na libreng kuryente sa mga kumokonsumo ng 2,000 pababa. Hanggang ngayon, wala pa nga siguro itong bill na naipasa sa Senado patungkol sa libreng kuryente. Eh kayo naman kasi, no? Pinangakuan na kayo, gusto nyo pa tuparin ho. Ano na lang ang inaatupag ni Marcoleta? Puro pagpapabagsak na lang po kay Pangulong Bongbong Marcos. Puro na lang po pagdadawit kay Martin Romualdez. 'Di ba, Ma'am Princess Paris? Paulit-ulit na ganun. Na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat ng ganito, ganyan. Hanggang ngayon po wala namang maipakita. 'Di ba, Mama Labs? Oh, inilabas si Gutesa, ano nangyari? Kandaloko-loko yung mga pinagsasabi doon. O ano po sabi ng mamamayang Pilipino? Ng tokwa, dinawit nyo si Martin Romualdez, hanggang ngayon naman wala kayo na ipapakita na ebidensya. Puro kayo kwento, ganyan lang. Ano naman po iba pang nakikita natin kay Marcoleta? Yung pagtatanggol po sa mga diskaya. Ganun na lang ho. Pero yung sa kuryente ho na 2,000 pababa, libre na, hindi na ho pinag-uusapan, hindi na ho sinasabi. Baka sabihin ng mga DDS, eh, kakaupo lang ng tao ah. Ilang buwan pa lang nakaupo yung tao ah. Eh di ba ganyan din kayo? Oh. Di ba pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano-ano na yung mga pinaghahanap ninyo? Eh eto, rektahan. Wala na kami naririnig tungkol doon sa 2,000 pababa na kuryente, eh libre na. Tapos ang problema pa, eto, ngayong Nobyembre, base dito, no, ayan, read more on abs-cbn.com. Ayun pala, may maliit dito. Oh. Read more on abs-cbn.com. Ang mababalitaan pa, singil ng kuryente, singil sa kuryente ng Meralco, tataas pa ng 0.15 cents kada kilowatt hour sa Nobyembre. Ngayon pong buwan na ito. Anak ng tokwa naman yan. Alam niyo ho, ang iniisip ko kay Rodante Marcoleta, mga bossing, yung tipo bang wala na, mukhang 112 million itong gagastusin ko, ginastos ko o magagastos ko dito sa kampanya na to, sa eleksyon na ito, tapos matatalo ako? Naku po. Umisip ako ng paraan kung paano ako hindi matatalo. Mag-isip ako ng maipang-uuto ko sa mamamayang Pilipino. Isang problema ng mamamayang Pilipino is kuryente. Ganyan. Kasi kapag ka ikaw nangungupahan, unang problema mo, yung bayad sa upa. Sumunod na problema mo sa bayarin, kuryente. Yan, medyo malaki-laki yan. Sabihin ko kaya, 2,000 pababa na bill sa kuryente, libre na. No, sagot ko na pag ako ay nanalo. Mukhang naging epektibo ho, mga kababayan. At ang tingin ko, karamihan ng mga Pilipino, lalong-lalo na po doon sa mga nasa laylayan, yun po ang dahilan kung ba't ibinoto si Rodante Marcoleta. 'Di ba? Na hanggang ngayon po mukhang nakalimutan na nung mambabatas. Sabi ni Soledad Herrera, kung pwede sana ma-disqualify na si Marcoleta bilang senador dahil wala namang ginawa, kundi puro kasinungalingan, walang mapakita kahit anong ebidensya. Tingin ko ho, baka doon sa ginawa niya doon sa SOSE na hindi niya inilagay yung mga donors o yung mga nag-donate sa kanya, baka yun yung maging dahilan.
ng pagkakadiskwalipika ho ni Marcoleta kung sakali, 'di ba? Kasi biruin mo, bakit ginagawa yung sa SOSE na yun? Sabi ni Jeline Campos, kayo na mga vlogger ni Bangag ang nawiwindang sa rally. Uy, nawiwindang 1,000,000, 2,000,000 pumunta dyan. Tingin yun. Walang matatakot dyan, uy. Kahit sabihin mo pang 10,000,000 kayong pumunta dyan, kayo nga kinukupal nyo ang dating Pangulong Duterte, sinasabi nyo, pupunta kami dating Pangulo dyan sa iyong pamautog-mautog, tapos hindi naman kayo pumupunta. O, kupal ang tawag sa inyo, kinupal nyo yung dating Pangulo. Ayan, tingnan nyo tuloy, hindi nagtagumpay, nakulong yung kupal. Yung dating Pangulo. 'Di ba? Dahil na din sa inyo yan, mga DDS. Hindi nyo sinunod. Hmm. Bakit to kailangan, mga kababayan, nung paglalagay, pag-itemize nung mga sponsor o nagdonasyon kay Marcoleta? Dahil nga, ang sinasabi doon is para sa transparency, para malaman natin kung ang donor mo ba o nagbigay ba sa iyo o ang tumulong sa iyo illegal yung mga ginagawa. Dahil baka ang mangyari diyan, magdo-donate sa iyo ng pera, susuporta sa iyong kandidatura, tapos ang hihilingin pagka ikaw ay nanalo na, suporta, tawag doon, depensahan o alagaan yung kanilang negosyo. Yun yung iniiwasan ho doon. Kaya kailangan lahat. Kaso hindi ginawa ni Marcoleta. So tingin ko, pagka yan, inaral ng COMELEC o inaral ng kung sino man, mga kababayan, baka ang maging kaparusahan ho niyan is mapatalsik si Rodante Marcoleta sa Senado ho. Diba? Tapos biruin mo. Sabi ni Aviator, galing yan siguro kay Bebe Diskaya. O hindi ko ho kayo masisisi kung ganyan yung sasabihin ninyo at kung ganyan yung iniisip ninyo kung saan nanggaling yung pondo o yung 112 o kung sino yung mga tumulong na ayaw banggitin ni Marcoleta sa kanya. Dahil tayo din ho, mga bossing, nakikita natin na talagang todo pagtatanggol itong si Marcoleta diyan po sa mga Diskaya, mga kababayan. Di ba? Ganun lang yun. Tignan nyo yung mga DDS. Yung mga DDS nagko-comment. Sige, hihinto lang ako dito, mag-comment kayo mga DDS. Tataas ng tataas yung algorithm yung na yan, yung live na yan. Pero paulit-ulit, bangag ka talaga. Bobo ka talaga. Nawiwindang kuno, bangag ka talaga. Tagal-tagal natin nagsasalita dito. 1 oras na nga tayo nagsasalita. Yan lang ang kayang sabihin ng mga DDS. Ang hihina naman ng utak ninyo. No? Kaya natatawag kayong Class C. Class A daw, yung mga sila, ano pangalan? Si Tio Moreno. Dahil kaya daw magsabi na ng 150 million. Di umano natatanggap ng mga congressman. Tapos yung Class B naman daw yung mga pumunta doon sa Congress at inamin, opo, fake news po kami. Class C daw kayo na wala daw hindi daw gumagana yung utak ninyo. Kaya ang puro mga comment nyo daw bobo, tanga, ganyan lang daw.